Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang mga tao raw na mahina ang pananampalataya ay mas lapitin ng masasamang espiritu. Sa paraang ito ay nagkakaroon ng pagkakataon ng mga demonyo para pasukin at kontrolin ang ating isipan at pagkatao. Ngunit sa kabila ng masasamang puwersa na minsan ay hindi na natin lubos na maunawaan, ang matibay na pananampalataya ang magiging matibay nating panangga. Minsan ka na rin bang nakaranas ng matinding tukso dulot ng kadiliman? Dear Papa Dudut, magandang araw po Papa Dudut. Ako po si Johanna, 27 years old. Kasalukuyan po akong nakatira dito sa Palawan ngayon. Sumulat po ako dahil gusto kong maibahagi ang kakaibang karanasan na dumaan sa buhay ko noong 15 years old pa lamang po ako. Noong tumira ako sa poder ng papa ko sa Ilocos Sur. Hindi ko po alam kung matatakot pa rin akong maulit pa yon o dapat ko nang kalimutan ang nangyari. Ngunit hanggang ngayon po, na may asawa na ako ay parang sariwa pa rin sa akin ng lahat. Sa tuwing may nakikita akong palabas na gaya ng pinagdadaanan ko noon. Papa Dudut, nagsimula po ang lahat ng naranasan ko noong in-invite ako ng kaibigan kong si April sa birthday celebration niya sa bahay nila. Matagal ko na pong hindi nakakasama si April dahil bakasyon at sa susunod na linggo paulit ang start ng klase. Ilang beses na rin po akong nakapunta sa bahay nila kaya kilala na ako ng buong pamilya niya. Nang dumating po ako sa bahay nila noong kaarawan niya, may mga bisita na rin sa labas akong nadatnan. Mukhang mga kamag-anak yata po nila at mga kaibigan ng magulang niya. Hindi ko po makakalimutan nang sinabi niyang ako lang daw ang in-invite niya na kaklase dahil bukod sa kaibigan daw niya ako. Sa akin lang daw po siya komportable kasi hindi raw ako maarting pumasok sa maliit nilang bahay. Na-flattered po ako ng sobra yung puso ko noong time na yon. Hindi man po kalakihan ang bahay nilang gawa sa kawayan. At pinagtagpi-tagping yero lang ang dingding at lupa lang ang sahig sa pinagsamang kusina at sala nila Papa Dudut, pero mabubuti naman po silang tao. Maayos po nila akong inaasikaso kapag pumupunta ako sa kanila. Sobrang bait din po ng magulang niya at itinuring na nga po akong para na rin nilang anak. At first time ko po na maramdamang binibigyan ako ng atensyon ng lahat na hindi ko pa nararanasan sa loob ng bahay namin. Noong sandali nga pong yon ay hindi ko maiwasang maisip na sana'y katulad na lang ng tatay niya si Papa. Na pantay-pantay ang pagmamahal sa lahat ng anak. Katunayan po Papa Dudut, simula pagkabata ay lumaki na ako sa mama ko, pero nang mamatay na siya dahil sa sakit niya. Napunta po ako sa poder ng papa ko na noon ay may sarili ng pamilya. Dating magka-live-in partner ang mga magulang ko Papa Dudut at binalak nilang magpakasal.
kaya nag-iipon sila. Ngunit nagkasakit po si mama. Lahat ng ipon ay napunta sa pagpapagamot niya. At noong 8 years old po ako ay iniwan kami ni papa. Nalaman na lamang ni mama na nagpakasal sa babaeng kalaguyo nito na mas bata dito ng 10 taon. Nalaman din po namin na may 2 taong gulang na silang anak. Kaya habang lumalaki po ako ay lumalaki rin ang galit na nararamdaman ko para kay papa. Kahit kasi nasa poder na niya ako ay hindi ko maramdaman na na-appreciate niya ang lahat ng ginagawa ko. Alam kong napilitan lamang siyang kunin ako kasi responsibilidad pa rin niya ako noong panahong yon. At ang masakit na palagi niyang ginagawa, Papa Dudut, ay lagi niyang kinukumpara ang grades ko sa half-sister ko na higit na mas matalino kesa sa akin. Lumalabas din sila para kumain ng sila lamang at hindi ako kasama. Hindi ko rin kasundo ang kapatid kong si Erica. Lagi na lamang akong napagbibintangan at napapagalitan dahil sa kagagawa niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, kaunti na lang talaga at mawawala na ako ng pakialam sa kung anong iisipin at tingin sa akin ni Papa noon. Hindi ko na masyadong pinapansin kapag lagi niya akong napapagalitan. Para sa akin, lahat ng sinasabi niya ay wala namang kwenta. At kung may kakayahan lamang ako noong time na yon, hindi ako mananatili sa bahay na yon. Matagal na sana akong lumayas kung hindi lang sana ako nangako sa mama ko bago siya pumanaw na magpapakatatag ako at tatapusin ko ang pag-aaral. Ay matagal na akong nagrebelde, Papa Dudut. Ang sarap ng lumpia. Natatandaan ko pang sinabi ko noon kay April habang kumakain kaming dalawa sa sala nila kasama ang isa pa niyang kapatid. Alam kong paborito mo yan. Kaya sabi ko kay nanay ay gumawa siya ng marami. Mamaya ipagbabalot kita at iuwi mo ha. Sagot niya. Simple lang ang handaan, Papa Dudut. Pero ramdam ko yung masayang aura ng lahat. May kaunting spaghetti, lumpia, pansit at juice sa mahabang lamesa. Lahat kami ng mga oras na yon ay kanya-kanya ng abala sa pagkain at nagkakasiyahan naman ng ibang bisita sa labas ng bahay. Habang nagkwekwentuhan kami ni April ay bigla na lamang po siyang nanahimik. Nagtatakang napatingin ako sa kanya dahil nananatili siyang nakatitig sa ibaba na parang wala sa kanyang sarili. Bigla na lamang po siyang natulala, Papa Dudut. April, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko. Inakala ko nga po noong una, Papa Dudut, nabulunan siya o may sumakit sa kanya. Pero nang lingunin niya ako, nag-iba ang tingin niya saka ngumiti. Hindi ko mawari kung bakit ganon siyang tumingin at ngumiti sa akin. Parang bigla po siyang nag-iba. Hindi ko po maipaliwanag pero parang may kakaiba na sa kanya. Tumayo siya kaya napatayo na lamang din po ako dahil napansin kong iba na ang pagkakatayo niya. Parang matutumba anumang oras. Hanggang sa bigla na lamang pong nanginig ang katawan niya. Bumagsak siya sa lupa kasabay ng hawak niyang pinggan. Napasigaw ako sa gulat at pagkataranta noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. April, tita. Tito, si April po. Natatandaan ko pa nga pong naisigaw ko sa sobrang pagkabigla sa mga pangyayari. Napatakbo palabas yung kapatid niyang kasama naming kumakain. Maya-maya ay agad namang pumasok ang nanay at tatay ni April at sinabihan kaming lahat na huwag kaming lalapit. Mabilis kaming nagsilabasa ng bahay. Nanatili ako sa bungad ng pintuan nila, Papa Dudut, dahil sa pag-aalala
para sa kaibigan ko at pagkagulat sa mga nangyari. Umalis kayo dito mga buwisit, sa akin lang siya dapat masaya. Hindi siya makakaalis dito. Yun po ang naaalala kong salitang binitawan niya na ikinataas ng mga balahibo ko. Kinilabutan po ako sa nakita kong nangyayari sa kaibigan ko, Papa Dudut. Hindi na si April ang nakikita ko nang mapatingin siya sa akin. Nagiba po ang itsura ng mga mata niya. Namumula tapos ang boses niya ay naging malalim. Gusto ko na po sanang umalis kaagad pero nahiya naman ako, Papa Dudut. Kaya hinintay ko na lamang matapos ang sitwasyon. Yung iba po ay nagsipag-uwian na dahil natakot na baka daw sila ang pasukan. Kumulang 1 oras din pong nasa ganong sitwasyon si April bago may dumating na albularyo para dasalan siya. Nakita ko rin pong may ipinahid na kung anong likido sa gitna ng kanyang noo. Hindi rin nagtagal ay bumalik na siya sa normal pero halatang pagod na pagod. Doon ko lang din po nalaman, Papa Dudut, na sinaniban pala si April ng isang engkanto. 2 daw ang talagang sumasanib noon pa man sa kanya. Ang isa daw ay Black Lady. Hindi daw po yun ang unang pagkakataon na sinaniban ang kaibigan ko. Madalas na raw itong nangyayari tuwing may mga espesyal na okasyon. Umuwi ako ng hapon na mabigat ang pakiramdam, Papa Dudut. Pagdating ko po sa bahay namin ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang nangyari. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko yung mga mata ni April habang sinasaniban siya. At yung malalim at garalgal niyang boses na parabang naririnig ko pa. Nakakatakot. Dahil sa kaba ay nagdadasal po agad ako pagkapasok ng kwarto ko, Papa Dudut. Nang matapos na po ang bakasyon namin ay doon ko mas naramdaman ang kakaibang pakiramdam na 1 linggo ko pong nararamdaman habang naglalakad ako papunta ng eskwelahan isang umaga. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay may sumusunod sa akin. May pagkakataon kasing may nakita akong aninong dumaan sa gilid ko. Pero nang lumingon ako ay wala naman akong nakitang kahit na sino sa tabi ko. Pinilit ko na lamang po na huwag pansinin at binilisan na lamang ang paglalakad papasok sa gate ng school. Inisip ko na lamang po na baka guni-guni ko lamang. Hanggang sa dumating ang huling subject ko bago magtanghali, Papa Dudut. May nakita akong babaeng nakaitim sa malayo nang mapatingin ako sa bintana ng classroom namin. Hindi po siya gumagalaw. Nakatingin lamang po ito sa direksyon ko. Pumikit ako saglit dahil baka mali lang ako nang nakikita ngunit nang dumilat ako ay wala na siya, Papa Dudut. Nagtataka man ako sa kakaibang mga nakikita ko ng araw na yon pero mas pinili ko na lamang baliwalain. Itinuong ko na lamang ulit sa harapan ang atensyon ko. Kasalukuyan na noong nagdi-discuss ang last subject teacher namin nang may bumulong sa akin. Gusto ko ang amoy ng kaluluwa mo. Pagkatapos ko pong marinig yun ay biglang may malakas na kaluskos sa ilalim ng upuan ko. Wala naman po ako nakitang kahit na ano nang silipin yon. Wala pa nga pong 5 minuto nang mangyari yon at bigla na lamang po akong nakaramdam ng kakaiba. Feeling ko ay may mabigat na nakadantay sa mga balikat at ulo ko. Parang bigla akong nahilo at paunti-unting lumalabo ang paningin ko. May malamig din na hangin na parang yumayakap sa akin na sinundan ulit ng bulong. Nandito lang ako. Dito sa taas. Dala ng instinct siguro, Papa Dudut. Agad naman akong napatingin sa itaas sa harapan ng blackboard. Doon ko na nga po nakita ang babaeng nakaitim. Nakaupo siya sa gilid ng blackboard. Para siyang manipis na aurang itim pero hugis ng tao. Hindi ko makita ang mga paa at kamay niya ng malinaw pero kitang-kita kong nakangiti siya sa akin ng sobrang creepy. Parang gusto niya rin po akong yakapin kasi papalapit siya ng papalapit sa paningin ko. Doon na po ako nawala ng malay, Papa Dudut. Pagmulat ko ay nasa klinik na ako ng eskwelahan. Nasa tabi ko na ang isang kaklase ko.
binabantayan niya ako. Tinanong agad niya ako kung ayos na ba ako at kung ano na ba talaga si Johanna na kaklase niya. Kaya nagtatakang tinanong ko po siya kung bakit nasa clinic na ako. At anong ibig niyang sabihin kasi hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang tanong niya. Nung una pa nga Papadudot ay nagdadalawang isip pa siyang magkwento. Pero nang masiguro niyang ako na nga talaga yon ay doon po siya nakahinga ng maluwag bago nagkwento. Sabi ni Maria ay bigla raw akong tumili tapos ay bumagsak sa sahig. Hindi daw nagtagal ay dahan-dahan akong bumangon at nagsimulang tumawa, Papadudot. Nakakuha raw ako ng atensyon ng buong klase dahil sa pagtulak ko doon sa kaklase kong lalaki na tinutulungan akong maitayo. Kaya muntikan na daw magkaroon ng away dahil doon. Nang pumagitan ng teacher namin ay sumigaw daw ako ng sobrang lakas na parang boses daw ng ibang tao. Malalim at garalgal daw kaya alam nilang may kakaiba na sa akin, Papadudot. Nagkagulo nga sa klase kanina. Lahat kasi kami natakot sa'yo. Natatandaan ko pang sabi niya. Sinabi ko po sa kanya na wala akong maalalang ganon bukod po sa parang nahilo ako at nanlamig pagkatapos ay may nakita akong babaeng nakaitim sa classroom. Bigla siyang napasiksik sa akin nang sabihin ko yon. Kinalabutan na daw tuloy siya. Muli ko siyang pinilit na magkwento kasi naku-curious po ako sa mga nangyari na hindi ko naman maalala, Papadudot. Sabi niya matapos ko raw gawin sa kaklase namin ang pagtulak ay nagwala daw ako. May 3 kaklase daw po kami na naglakas loob na hawakan na ako kasama po yung teacher namin. Dagdag pa niya ay hindi ako kinakaya ng 4 na humahawak sa akin. Nabibitawan nila ako kahit sabay-sabay nila akong hinahawakan. Nagmumura daw ako habang nagpupumiglas. Sa sinasabi niyang yon ay nanatili na lamang akong tahimik kasi nanghihina pa ako. Pakiramdam ko ay parang naubos lahat ng lakas ko. At hindi lang yon, Johanna ha. Nagulat nga kami kasi ang dami mong sinasabi na hindi namin maintindihan. Para bang ibang langwahe. Tapos bigla mong tinawag si Sandro at sinabi mong isusunod mo siya. Kaya muntik nang magkatulakan palabas ng classroom. Sabi tuloy ng lahat ay nasaniban ka. Kinilabutan po ako habang pinapakinggan siya sa pagkukwento, Papadudot. Nalaman ko din po na kinalmot ko siya nang sinubukan niyang ibaba ang palda ko dahil nakikita na raw ang short ko sa ginagawa kong pagwawala. Agad naman po akong nagsorry sa kanya kahit na wala pa rin talaga akong matandaan, Papadudot. Sabi naman po niya ay ayos lang siya at alam naman niyang hindi po ako ang may gawa ng pananakit sa kanya. Nang tinanong ko po ulit siya kung paano naalis sa katawan ko yung sumanib sa akin, hinawakan po niya yung suot-suot kong rosaryo. Doon ko lang po napansin na may suot akong ganon. Yung isang teacher sa 3rd year daw ang nagsuot nun sa akin. Nang may suot daw yon ay parang nanghina ako at galit na galit. Sabi din niya ay tumawag ng tulong si Sir Samuel na subject teacher namin noong time na yon para palayuin ang mga estudyante sa classroom kung nasaan ako. 5 na araw ang humahawak sa akin para daw hindi ako makawala. Natatakot daw si Sir na baka may gawin ako sa sarili kong masama o sa iba pang mga estudyante kung hahayaan nila akong nakatayo. May ibang teacher daw po na nagdesisyon na tumawag na ng pari. Mga nasa kalahating oras din daw ang itinagal bago pa nakahanap ng pari dahil malayo ang school namin sa simbahan ng municipality. Habang hinihintay daw yung pari ay andun lamang ako na patuloy na nagpupumiglas. Sumisigaw at tumatawa na parang nangaasar pa. Hindi raw ako tumitigil kasi pati raw pagdura ay ginawa ko para mabitawan lamang ako. At nang dumating daw ang pare ay nagsimula na itong magdasal sa tabi ko.
Pero imbes na matahimik ako ay mas lalo raw akong tumatawa at sumasabay daw ako sa bawat dasal na parang nangaasar at hinahamak ang ginagawa ng pare. Kwento pa ni Marie, ang pinakamatinding ginawa ko raw, Papa Dudut, nang itapat sa akin yung hawak na krus. Minura ko at hinamak na baklang pangit yung pare, saka ko daw tinawanan. May ibang natawa kaya mas lalo daw akong natuwa, pero hindi daw nagpatinag ang pare na sumanib sa akin. Patuloy lamang ito sa pagdarasal maging ang ibang mga teachers. May ilan din daw na estudyante ang sumabay sa pagdarasal. Lisanin mo ang katawan ng batang ito. Hindi mo siya pagmamay-ari. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Pagkasabi daw ng paring yon ay winisikan ako ng holy water, kaya bigla raw akong napasigaw ng napakalakas. Halos mabingi raw sila. Napapaliyad daw ako na parang anumang oras ay aangat na ang nakahiga kong katawan sa ere habang hawak ko sa mga kamay ko at paa ko. Naghiyawan ang mga estudyante kaya bago pa daw may iba pang masaniban ay pinalis daw lahat ng tsismosang nagagawa pang sumilip sa classroom namin. Nanatili daw si Marie para tumulong na alalayan ako. Patuloy lang daw akong nagwawala habang dinidikitan ng krus sa noo. Hanggang sa bigla na lang daw akong napayoko na parang lantang gulay, Papa Dudut. Kasunod noon ay sumuka raw ako ng malabnaw at itim na likido bago unti-unting nanlambot at nawala ng malay. Matapos niyang ikwento ay muli ako nagpasalamat kay May at humingi ako ng sorry, Papa Dudut. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang nakita ko bago nangyari yon, kaya nagdesisyon na lamang akong wag nang ipaalam pa. Hinatid ako sa bahay ng advisor namin nang umayos na ang pakiramdam ko, Papa Dudut. In-excuse na rin ako sa lahat ng panghapon subject para daw makapagpahinga ako ng maayos. Ipinaalam din nila sa papa ko ang nangyari. Hindi ko alam kung ano po ang pinag-usapan pa nila noong pumasok na ako sa kwarto at sila na lamang ang nag-usap sa sala. Papa Dudut, makalipas ang 2 araw. Hindi na rin naman na ako ginambala pa ng babaeng nakaitim, pero simula noon ay lagi ko na pong napapanaginipan ang kaibigan kong si April na sinasaniban. Nilapitan ko siya para tulungan pero bigla niya akong sinakal. Halos hindi na ako makahinga ng sandaling yon hanggang sa biglang nagbago ang mukha ng kaibigan ko. Sabi niya, magiging akin ka na rin. Nakakakilabot ang mukha niyang nakangiti at doon po ako tuluyang napamulat. Nagising ako sa bangungot na yon, Papa Dudut. Pawis na pawis at nanginginig ako ng sandaling yon dahil ang nakita kong babae ay ang mismong babaeng nakaitim na nasa classroom. Pakiramdam ko po ay parang naghihintay lang siya ng pagkakataon na makapasok ulit sa katawan ko. At hindi nga po ako nagkamali, Papa Dudut. Dahil isang hapon, matapos kaming magkasagutan ni Papa sa kusina dahil sa kagagawa ng sutil kong half-sister, sa galit ko po ay nawala na ako ng malay. Pagising ko ay may mga tao na sa kwarto ko habang nakahiga ako sa kama. Napansin ko rin na nakatali ang mga paa at kamay ko sa bawat kanto ng higaan ko. Sa gilid ko ay may pare at isang matandang babae at binata. Doon ko na po nalaman na nasa niban po ako, Papa Dudut. At kaalis lang ng masamang espiritu na sumanib sa katawan ko. At ang mga taong nakapalibot sa akin ay isang psychic at apprentice nito. At isang pare, Papa Dudut. Lahat po sila ay pinasundo daw ni Tita Mariela, ang kapatid ng namayapa kong mama. Binibisita din po niya kasi ako isang beses sa isang linggo. Sa pagkakatanda ko po ay kwento ni Tita, kadarating lang daw niya sa bahay
Nung eksaktong bumagsak ako sa sahig, may 1 minuto din daw po akong hindi gumagalaw habang nag-aalalang yakap ni tita at pilit ginigising para painumin ng tubig. Nang magmulat daw ako ay bigla na lamang akong nagsisigaw at pinag-uuntog ang ulo ko sa sahig. Inawat daw nila ako pero sobrang lakas ko daw kaya hindi ako mapigilan. Gusto ko din daw pong saksakin ang sarili ko matapos makatayo at makakuha ng kutsilyo. Itinulak ko daw po silang pareho at doon ako nagkaroon ng pagkakataon na masugatan ng braso ko bago maagaw sa akin ang patalim. Agad ding tumawag ng tulong ang stepmom ko sa mga kapitbahay para mahawakan at maigapos ako. Sabi din po ni tita ay kinikilabutan na daw siya nang nakikitang nangyayari na sa akin yon. Kakaiba daw ang pagtingin ko sa kanya. Nang tuluyan na daw po akong maitali sa kama, Papa Dudut, habang nakahiga ay nagsisigaw daw ako ng malakas. Nagbago daw ang boses ko at sobrang lalim na parang hindi na sa tao. Panay paghalakhak din daw ang ginawa ko habang nakatingin lang sa kanila. Kung sino ka mang hayop ka, lumayas ka sa katawan ni Johanna. Pagkasabi daw ni Papa noon ay nilingon ko daw po ito. Hoy, bakit mo ako pinapaalis? Ha? Sino kang pangit ka? Ako ang mas karapat dapat sa kanya. Umalis ka, anak ko si Johanna. Hindi mo siya pag-aari. Tumawa lang daw ako saka ngumisi. Anak, bukod sa ating dalawa, alam mo kung paano mo siya itrato, hindi ba? Hindi ka nga nagpapakaama. Bakit tatay ka na niya bigla? Isa kang mapagpanggap. Gusto ko yan. Saka daw ako muling humalakhak, Papa Dudut. Hindi yan totoo. Sagot na sigaw daw ni Papa saka ako tinawag sa pangalan ko at ginigising pero patuloy lamang sa pang-asar daw ang sumanib sa akin. Ganyan nga. Magsinungaling ka lang. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Sige pa. Umalingaw-ngaw daw sa buong bahay ang halakha ko. Tama lang naman ang ginawa mo. Itulak mo lang siya palayo sa'yo. Pasakitan, Arnolfo. Para sa akin na siya ng tuluyan. Nakita daw ni Tita Mariela na nanginginig ang kamay ni Papa habang nakatingin sa akin, Papa Dudut. Halatang tinamaan daw po siguro ito sa bawat salitang binibitawan ng masamang espiritu. Sinubukan daw akong kausapin ni tita pero hindi ko raw siya pinapansin. Patuloy lang daw ako sa pagpo-provoke kay Papa at inisa-isa ko ang mga maling ginagawa niya. Maging ang ginagawa kong pagsumpa at galit sa kanilang lahat ay sinabi ko din. Natutuwa ako sa babaeng ito tuwing punong-puno ng galit habang umiiyak. Ako lang ang nandito para sa kanya. Ako ang nakikinig at nakakaintindi. Hindi ikaw. Sa akin lang siya. Sabi pa po ni tita, pagkakita daw po sa akin ng psychic ay sinabi agad nitong isang black lady daw ang nakikita nitong nasa katawan ko. Sobrang lakas daw nito kaya halos masuka-suka pagkapasok sa kwarto. Maging ang pari daw kadarating lang na ipinatawag niya ay natakot din sa itsura ko. Agad daw itong napa-sign of the cross. Nilapitan daw ako ng psychic at kinausap pero nanlaban ako sa ginagawa nitong paghawak sa akin. Hindi. Akin lang ang katawan na ito. Sa akin lang ang kaluluwa niya. Itinas daw ng pari ang krus sa tapat ko. Hindi mo siya pag-aari. Sa pangalan ng Diyos, umalis ka. Humagalpak lang daw ako ng tawa. Diyos, nasaan ang Diyos? Ha, Padre? Hindi ba't wala siya? Walang Diyos. Pangit ka. Wala. Totoong nariyan ng Diyos at ang ama niyang nasa lupa ang ginamit para magtama ngayon. Tumawa lang daw ako at sinabing hindi siya totoo. Wala kayong laban sa akin. Hindi ninyo ako kaya. Pagkasigaw ko noon ay bigla daw akong tumingin kay Papa. O ano? Kaya mo ba akong itaboy? Ganyan nga matakot ka. Wala kang lakas.
Ako ang tinig sa bawat sugat ni Johanna. Ako ang sakit, ako ang galit, ako ang lahat ng itinapon mo sa kanya. Hindi ninyo ako mapapalayas dito. Kwento pa sa akin ni tita ko. Lumapit daw si Papa sa akin at tinawakan ang kamay kong nakatali. At doon lang daw po niya nakita si Papa na umiyak ng sobra. Panay sorry ng sorry sa akin. Maging ang mga pagkukulang niya ay binanggit niya habang sising-sisi. Na mahal daw niya ako at nakikiusap na bumalik na raw po ako sa kanila, Papa Dudut. Nang marinig ko daw yon ay bigla akong napasigaw ng ubod lakas. Nagpumiglas. Hindi mo siya mahal. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Pinagmumura ko daw silang lahat at kung ano-anong masasakit ang pinagsasabi ko. Magkakasabay namang nagdarasal ang mga psychic at pare sa paligid ko. Habang nakahawak daw sa ulo ko ang pare, wala daw akong ibang ginawa kundi ang magpumiglas at magsisigaw. Patuloy ko din daw silang pinagmumurang lahat, Papa Dudut. Mga hunghang kayo? Akala ninyo ay mapapalis niyo ako? Walang makapagtataboy sa akin. Dito lamang ako. Mga walang kwenta. Wala kayong kapangyarihan laban sa akin. Kahit magdasal kayo hanggang mamatay, ay sa akin pa rin siya. Pero hindi daw po silang lahat nagpa-apekto dito, Papa Dudut. Sabi ni titay malakas at paulit-ulit niyang narinig ang sinasabi ng pare na lumayas ka sa pangalan ni Hesukristo habang hawak-hawak ang krusada sa noo ko. Lalo lang daw akong nagpupumilit kumawala at mas nanlilisik ang mga mata. Hindi ako aalis kahit na anong santo pa ang tawagin ninyo, sa akin siya. Sa akin siya. Papatayin ko siya at wala kayong magagawa. Sabi daw ng psychic ay humihigpit daw ang pagkakahawak ng masamang espiritu sa katawan ko. Papa Dudut, kaya mas lalo daw pong nag-alala sa akin si Tita Mariela. Ngunit wala naman daw po siyang magawa para tulungan ako kundi ang magdasal na lamang ng taimtim habang pinapanood kami. Nakakasuka kayong lahat. Mga mahihina kayong alipin ng Diyos na wala namang pakialam sa inyo. Ramdam na ramdam daw po ng lahat ang bigat ng masamang presensya sa paligid, Papa Dudut. Maging ang kandilang nakasindi ay halos mamatay ng paunti-unti kahit na wala naman daw pong hangin. Patuloy din daw ako sa paghalakhak na nakapanlulumong pakinggan. Kahit na anong pilit ng pare at psychic na paalisin ako ay sumasagot pa rin ako ng may halong panlalait. Naglaglagan din daw ang mga maliliit na mga bagay at ang mga picture frames sa kwarto ko at nagkanda basag yon. Kahit magdamag kayong magdasal ay hindi ako aalis sa tahanan kong ito. Patuloy daw na nanginginig ang katawan ko, Papa Dudut. Sa tuwing itataas ng pari ang krus ay lalo daw po akong nag-iingay at nagmumura. Walang silbi yan. Kahoy lang yan. Kahit ipako mo pa sa noo ko ay hindi mo ako mapapaalis. Pero hindi din daw nagpatinag ang pari at mas lalong inilapit sa akin ang krus. Hindi kahoy ang kapangyarihan nito kundi ang krus na sumagip sa sangkatauhan. Sa ngalan ng Panginoon, lumayas ka. Dinuruan ko daw ito. Sino ka para utusan ako? Ang batang ito ay marupok, mahina, walang kwenta ang tatay niya. Ako lang ang karamay ng batang ito. Ako lang ang nakikinig at tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi mo kami madudurog sa kasinungalingan mo. Marin pa rin sagot ng pare. Hindi mo siya pagmamay-ari, isa lang ang may-ari sa kanya, ang Diyos na lumikha sa kanya. Diyos? Humalakhak daw ako na parang nanghahamak. Mas may kapangyarihan ako sa kanya. Nasaan ba ang Diyos mo? Nang maramdaman niyang nag-iisa siya, ako ang sumama sa batang ito. Ako ang duminig sa sigaw niya. Kaya ako ang may karapatan sa kanya. Hindi ikaw ang kanlungan niya. Ang Diyos na buhay ang kanlungan niya.
Kaya't sa pangalan ng Panginoong Hesus, inutusan kitang lisanin ang katawan ng batang ito ngayon din. Sabi raw roon ng pare na hindi nagpatalo sa mga naririnig. Pagkasabi daw po noon ay nagsimulang manginig ng malakas ang katawan ko at nagsisigaw ako na parang nasasaktan at nanginginig dahil sa iwiniwisik na holy water. Hindi niyo ako mapapalis. Isa lamang akong mukha ng lahat ng galit at sakit niya. Kapag nawala ako ay babalik lang ang lahat ng puot at pangahamak. Hindi galit ang maghahari sa kanya kundi kapatawaran. Kaya't wala kang puwang dito, singhal pa ng pare. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay halos mabali na raw ang katawan ko sa pagkakaliyad na parang may hinahatak palabas mula sa loob ng katawan ko. Halos mapatid ang mga tali sa higaan. Napapadaing din daw ako na masakit at mainit habang idinidikit din ng psychic ang krus. At ilang sandali lang daw ay doon na daw ako biglang nanlambot na parang pinutol ang lahat ng lakas ko. At pagkatapos noon ay tuluyan na akong bumagsak na parang wala ng malay. Pagmulat ko nga po ay agad akong nilapitan ni Papa saka hinawakan ang kamay ko. Humingi siya ng kapatawaran sa mga pagkukulang niya. Papa Dudut, matapos ang insidenteng yon ay kinuha muna ako ni Tita Mariela para matutukan ako. Sa kanya po ako nanatili ng 1 buwan at lagi din po akong may padasal sa kanila. Kaya naman isinasama po niya ako sa ganong aktibidades. Doon ko naramdaman ang katahimikan na matagal kong hinahanap. At doon ko rin po pinag-isipan ang lahat ng mga nangyari. Sa umpisa ay puno pa rin ako ng galit at takot. Tuwing naalala ko ang kwento ng tita ko tungkol sa mga sinabi ng sumanib sa akin, nasasaktan ako at naaawa para sa batang ako noon. Pero hindi na ako nakakaramdam ng kirot katulad ng dati. Siguro dahil narinig ko na ang paghingi ng kapatawaran ni Papa. Habang pinakikinggan ko ang mga dasal at mga payo ni Tita Mariela, unti-unti kong napagtanto na hindi pala ako maghihilom kung patuloy kong kakargahin ang bigat ng hinanakit. Doon ko rin po naisip, Papa Dudut, na baka dahil lagi akong galit kay Papa at sa pamilya niya ay nagiging bukas ang loob ko para lapitan ng masamang espiritu. Papa Dudut, napagtanto ko ring napakahalaga pala ng pagpapatawad. Hindi ibig sabihin na kapag gagawin mo na ay makakalimutan mo na ang sakit o binabaliwala mo ang mga sugat na naiwan. Ang totoo, habang nakatingin ako sa peklat sa braso ko, alam kong hindi na yon mawawala pa. Pero katulad ng peklat, maaari ko itong tanggapin bilang paalala na kahit nasaktan ako ay nakaligtas pa rin ako. Kaya nga sa pamamagitan ng sulat kong ito, gusto kong sabihin na pinapatawad na kita, Papa. Hindi ko man masabi noon pero matagal na kitang napatawad. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para buwagin ang tanikala na nagkukulong sa ating dalawa sa sakit. Pinapatawad kita dahil anak mo ako. At dahil naniniwala kong sa pag-amin mo at paghingi ng tawad noon ay nagsimula na rin tayong maghilom. Ngayon mas naintindihan ko nang walang perpektong magulang at walang perpektong anak. Pero may Diyos na kumikilos sa gitna ng ating kahinaan. At sa uli siya ang nagturo sa akin kung gaano kahalaga ang magpatawad. Gusto ko lang din pong ibalita na ang kaibigan ko pong si April ay maayos na rin nang dumalaw ako noon sa kanila bago ako magpakasal. Aktibong mga awit na po siya sa kanilang simbahan. Isa po siya sa mga bridesmaid ko noon at balita ko nga po ngayon ay ikakasal na din po siya bago matapos ang taon, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Johanna. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ang masasabi ko lamang ay tama ang ginawa mong tanggaping muli ang Diyos sa buhay mo at sakluyan pa ang pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa iyo. Hindi mo kailangang suluhin ang iyong nararanasan.
dahil maraming nagmamahal sa iyo at isa na dyan ang tita mo. Totoo man o hindi ang mga kwento ng mga espiritu, ang sigurado ay mas nagiging mahina tayo kapag hinahayaan nating kainin tayo ng galit at sama ng loob. Tulad ng ginawa ng ating sender, mas mabuting magpatawad, magbalik loob sa Diyos at hanggat maaari ay maging bukas sa pamilya para hindi na lamunin ng dilim ang ating mga puso. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Suportahan niyo din po ang aking isa pang channel, ang Kaistorya YouTube channel. Ang link po niyan ay makikita sa homepage ng channel na ito. Narrated by Jason Steele at paminsan-minsan po ay ako din po ang nag-voice over dyan. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Ganon din panoorin ang Papa Dudut Family YouTube channel at get a chance to win sa bawat episode na aming pinopost. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.